Leonardo's POV. Binuksan din ni Mateo ang medium-size sa lalagyan para makita ko anong nasa loob. Nakita ko nakakatakot niyang mukha nang buksan niya yon. Puno ito ng lettuce, carrots, kamatis at sibuyas. Mukhang malinis at sariwa ang mga gulay na yon. Pero walang nagtangkang kumuha kahit isa. Dahil bukod sa buo at di malang ginayat ang carrots at kamatis, ang sibuyas ay talaga namang may balat pang kasama. Sang bahay kubo niya ba ito nakuha? Hola a todos? Lahat kami napatingin sa kakarating na si Ivan na mukhang pagod at uhaw pa. Ano meron ngayon at may meeting di Avance yata tayo dito? Dagdag niya pa bago tumabi sa bakanting upuan sa tabi ni Bella. Dinig ko pang tinanong ni Bella si Ivan habang nakataas ang kiling nito. Saan ka galing? Mukhang gutom ka. Tanong sa kanya ni Bella. Kinindatan lang ni Ivan ang babae bilang sagot. Bago walang seremonyang binuksan niya ang maliit na lalagyang nasa harapan niya. Mahabaging langit. OA na sigaw ni Ivan at napatayo pa habang nakatingin sa lalagyang binuksan niya. Isa-isa niya ring binuksan ang dalawa pang lalagyan na binuksan kanina ni Mateo at Kyle. Pansin ko naman napakunot ang kilay ni Monica sa reaksyon ni Ivan sa mga pagkaing nasa harap niya. Ano ba naman, Bella? Hindi ba sapat ang pagpapahirap mo sa mga niluto mo dati sa unit ni Norma? Pati ba naman dito nagkalat ka ng lagim? Malakas at pasigaw niyang Saad habang nakabaling kay Bella. Lahat kami halos natahimik, lalo nang tumayo si Monica at biglang binatukan si Ivan na ikinagulat naming lahat. Ako nagluto niyan. Pagkain niya at huwag mong mamura-mura ang grasya. Choosy ka pa? Makikikain ka lang naman? Pagkasabi niya noon, pumasok siya sa loob ng bahay at iniwan kaming lahat na tulala. Tanging si Chad at Bella yatang impit na tumatawa. Pero na makabawi sa pagkabigla si Ivan, daig niya pang babaeng nagtatalak. Peste, pagkain daw to? Sabay turo sa mga nakahain sa harapan niya. Ano to? Flowery garden? Turo niya sa sopas daw na may isang katerbang petals ng rose sa ibabaw. Sopas daw yan, sabi ng katulong ni Leonardo. Sagot naman ng isa habang nangingisi. Ngayon lang ako nakakita ng pesting sopas na may nag-uumapaw na petals ng rose. Papasa ng plantitang katulong mo dahil sa ginawa niyang pangmalakasan na presentation Hindi pa naman ako nagugutuman para kumain ng bulaklak. I am not a caterpillar. And this one, Diyos me. Kahit kano ka pa ka-vegetarian kung ganyan ang gurin ihahanda sa'yo. Wala ka bang kutsilyo, Leonardo? Tanong sa akin ni Ivan habang umiiling at napapahilo sa sentido. Nahiya yata siyang gayatin ang kamatis, carrots, pati na rin yung pesting sibuyas at may balat pa nga. Dagdag pa niya. Sa sinabing yon ni Ivan, kanya-kanya silang labas ng cellphone at umorder ng pagkain dahil mukhang gutom na ang mga pangit. Nasanay na ako sa mga kapalpakan ni Monica. Hindi na nga bago sa paningin kong nakikita ko ngayon. Hindi ko rin alam kung ano bang klaseng cooking skills meron siya. Kaya nga pakiramdam ko rin, bagyang nabawasan ng timbang ko dahil hindi na ako nakakain ng maayos simula na maging katulong ko siya. Maiwan ko muna kayo. Puntahan ko lang si Monica. Baka kasi madepresyon magbigti ng maaga. Kawawa naman. Tumayo na si Bella at pumasok na sa loob. Sinundan naman ni Chad matapos niyang sabihin iyon. Nagkukulitan pa ang dalawa habang papasok sa loob. Napansin ko naman dumilim ang mukha ni Ivan na nakatanaw sa dalawa papasok sa loob ng bahay. Monica's POV. Meanwhile, Monica just washed the dishes that she used to cook those foods na hindi na nga tinikman at tinusgahan pa. Tunay ngang mga pangit sila. Pangit ang ugali. Bulong ko sa aking sarili. Mahal kong pinsan sa pagkakaalam ko, kapag maghuhugas ng pinagkainan or pinaggamitan, dapat inuuna mga utensils. Biglang sabat na magaling kong pinsan na hindi ko namalayan nasa likod ko na pala. Kasama ang hampas lupang si Chad. Tigilan mo ko? Kailangan ko pa bang unahin ko ano man dito ang mas nauna nang sumama ang loob ko? Ikaw nga maghugas dito? Sagot ko sa kanya na kinairap lang ng babae. Maiba nga pala tayo. Kailan ka babalik ng Maribeles? Tanong sa akin ni Bella na hindi ko naman agad nasagot. I saw the news, Monica. Wala kang maililihim sa akin? Alam mong tutulungan kita sa lahat ng parang alam ko, pero mukhang nasagad na ang pasensya ni Tito. I think you should talk to him. Dagdag niya pa na para bang napakadaling gawin. Hindi ko rin alam kung ano bang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, kung ano ang mangyayari sa akin kapag bumalik ako ng asyenda, at kung paano ko lulusutan ng mga gusot na pinasok ko. Ayoko rin namang may madamay na iba dahil sa kagagahan ko.
Nasa ganong pag-iisip ako nang biglang pumasok si Leonardo na madilim ang mukha. Galit na galit niyang ibinagsak ang dyaryo sa harap ko na halos ikaguho ng buong mundo ko. My face was all over the newspaper that says, Monica Trinidad, the daughter of Trinidad International Import and Export, was kidnapped by unknown. Leave, and don't come back ever again. Malakas ang sigaw niya, at yun ang huling salitang narinig ko kay Leonardo. Leonardo's POV. Justin saw the newspaper that Ivan brought. Since di na masyado napapansin ng mga babasahin tulad ng dyaryo o kaya magazine dahil na rin sa nagdipa ng gadget, wala rin akong pakailam na magbasa ng ilang artikulo sa mga pahayagan. Pero natigilan ako na makita ko ang mukha ni Monica sa unang pahina ng newspaper. Halos kalahati ng dyaryo ang nakalagay sa mukha niya. Si Monica Trinidad, ang anak ng Trinidad International Import and Export, kinidnap ng di pa kilalang tao. What the? I read it not once but thrice. Sa halos 2 buwan pang pagtatrabaho ni Monica dito sa akin, ngayon ko lang din napagtanto na kaya pala lahat ng gawin niya, maliit man o malaki ay palpak dahil di naman niya talaga ginagawa iyon. Ni minsan kahit may kutob o hinala na ako sa kanya, hindi ako nagdalawang isip na hindi siya pagkatiwalaan. Halos tunawin niyang napakalamig kong puso. Malapit na siya at sa pamamagitan niya ay naproseso ko ang pag-move on at inaabangan ng bagay na tinatawag na pagsisimulang muli. Pero nagsinungaling siya. Ito na ang sweldo mo for almost 2 months. Nilapag ko sa higaan niya ang tseke habang siya'y nag-aayos ng gamit niya. Akmang lalabas ako upang iwan na siya pero hinawakan niya ang kamay ko dahilan para mapahinto ako. Leonardo, I'm sorry. I did not mean to lie. Yun na yata ang pinakagasgas na salitang narinig ko sa buong buhay ko. Ngumisi ako at humarap sa kanya. Bakit, Monica? Ano bang plano mo? Sige nga, ikwento mo. Magkwentuhan tayo. Singhal ko sa kanya. Ni katiting na awa wala ako nararamdaman. Kahit na nga siguro umiyak pa siya ngayon, sa harap ko ay baka tawanan ko pa siya. I'm from Mariveles. I run away because I don't want to get married. Believe me, Leonardo, hindi ko gustong lokohin ka. Kailangan ko lang na matutuloy na trabaho because I'm running out of money. I asked Nanay Lily if she can refer me to anyone, kaya kahit katulong pinasok ko na, kahit wala naman akong alam dito talaga. Chad help me also. Mahabang paliwanag niya. Pero kahit ano pang sabihin niya, hindi kayang itama ng pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Pero nung sinabi niyang tinulungan siya ni Chad, matagal na ba silang magkakilala? So magkakilala kayo ni Chad matagal na? She nodded and bowed her head. How about Bella? If you know Chad from the very start, then you should also know Bella. She's my cousin. Sagot niya bago yumuko. Nahihilamos ko ang kamay ko sa mukha ko habang paulit-ulit sinasabi sa sarili, eto na naman ako. Masaya ba? Masaya bang paglaruan ako? Tanong ko sa kanya. Kailan ko ba huling naramdaman yung ganito? Yung pakiramdam na kampante ka at tiwala sa mga taong nakapaligid sa'yo, pero in the end sila yung taong magpaparamdam sa'yo kung gaano ka kawalang kwenta sa paningin nila dahil kaya ka nilang paikutin at paglaruan. Hindi naman sa ganon, Leonardo. Maniwala ka sa akin, oh. Hindi kita pinaglalaroan, nagsasabi ako ng totoo kasi mahalaga ka sa akin. Mahinang saad niya. What the? Isa pang gasgas na linya? Pati ako dinadamay ng babaeng to sa kadramahan niya. Kidnap by unknown? Mapapahamak pa ako dahil sa kapalpakan niya. Alam mo, at least si Vanessa hindi ako niloko. Iniwan man niya ako, at least alam kong hindi dahil sa pangarap niyang dahilan. Si Vanessa? Peste, Leonardo. Hindi ako si Vanessa. Pagpuputol niya, sasabihin ko pa sana. Bago tumayo at nagpatuloy sa pagsasalita. Huwag mo ko ikukumpara kahit na kanino. Kahit ex mong iniwan ka pa pero hinahanap-hanap mo pa. Nag-uunahang tumulo ang luha niya at mabilis ding namula ang mukha niya gawa ng pag-iyak. Hanggang ngayon nakakulong pa rin sa alaala ng babaeng yon. Wala akong pakialam sa istorya niyong dalawa. Wala akong pakialam kung naka-move on ka na o hindi pa. Pero sana wag mong kalimutang makinig at magpatawad dahil di lahat ng tao tulad ni Vanessa. Kasi kung ganyan ang katwiran mo, sinong pwedeng pumasok dyan? She pointed my heart at bahagyang itinulak. Kailan yung araw na kami naman yung papapasukin mo dyan sa puso mo? Wala na bang space para sa amin na pwedeng magbahal sa'yo? Lumuluhang tanong ni Monica. Tinalikuran ko siya at lalabas na sana, pero nagsalita ulit siya na ikinagulat ko. But at the same time, hindi ko alam kung paniniwalaan ko pa ba o hindi. Sa halos 2 buwang nakalipas, naging abala ko na isalba ulit yung damdamin kong halos maghingalo dahil sa nakaraan. Ni hindi ko napansin may tao palang gustong pumasok dito.
Pero tama siya eh. May space pa nga ba? Paano ko nga ba sila papapasukin kung hanggang ngayon iisang tao pa rin ang nakaupo ko pa sa loob ng puso ko? Leonardo, te amo. I faced her again and gave her a smirk. Save that to your soon-to-be husband and don't judge my ex without knowing her side, without knowing her story. Umalis na ako pagkasabi ko nun. Dumiretso ng kwarto ko, tinignan ng picture namin ni Vanessa. Tama naman lahat ng sinabi ni Monica. Tama siya na hanggang ngayon, siguro nga, hinahanap-hanap ko pa rin si Vanessa. Siguro nga hanggang ngayon umaasa pa rin ako na sana meron pang kami, kahit alam kong wala na nga talaga. Siguro nga tama siya na dapat patuto ako makinig at magpatawad. Pero bakit? Kung ginawa ko ba yun, may magbabago pa ba? As I went to my closet to get a new clothes to wear, nakita kong pulang envelope na ibinigay ni Mateo sa akin dati. And yes, it's from Vanessa. Huling paalam yun na nakasulat sa harapan nito. Ito na siguro ang panahon para basahin kung anong nasa loob nito. Hindi ako naging handa dati. Pero wala namang tamang panahon para sa pagkakataon na meron ako ngayon. Huling paalam. Oo, binasa ko yon. And after that, I chat my friends. Minsan ko na lang silang makasama. Ngayon, kailangan ko yung presensya nila para maglabas ang sama ng loob. Napagkasundoan namin magkita-kita sa Club V para uminom. Ilang minuto ang ginugol ko sa pagmamaneho hanggang makarating ako sa club. At nang makapasok ako roon, agad akong pumunta sa VIP room na kinaroroonan din ng mga kaibigan ko at ni Chad. Agad kong nakita mga kaibigan ko pero wala na naman si Ivan. Ewan ko sana naman pumunta ang taong yon. How's your heart? Agad na tanong sa akin ni Mateo. At makaupo ako. Mukhang nauna na silang uminom kahit wala pa ako. Pinagsasabi mo. Singhal ko naman sa kanya at nagumpisa na ring uminom. Wag mo kaming lokohin bro. You know we're here. Ano pa't naging gwapo at macho tayo kung di naman tayo magpupurian? 'Di ba? Ngumingising wika naman ni Chad. Pesting Chad? Hindi ko alam kung ano bang punto niya sa mga pinagsasabi niya o sadyang sira lang talaga siya. Have you read the letter already? Tanong ulit ni Mateo na may nananansyang tingin. I did. Sagot ko sabay inom. Anong sulat? Peste, nagsulatan kayo nang di namin alam. Favoritism ha, nakaka-hurt yun. Pangaasar naman ni Brian. That's Vanessa's letter from our friend here. Lahat sila'y nagulat nang sabihin ni Mateo yon. Ano pa bang gusto ng babaeng yon? Kung hiwalay na, hiwalay na. Huwag na kumiksena pa. At ikaw naman, tigilan mo na yung kahibangan mo. I punched the table when Chad said that. Wala siyang karapatan. Wala silang karapatan lahat husgahan si Vanessa. Nariyan kayo nung iwan niya ako. Nariyan kayo nung halos magpakalunod ako araw-araw sa alak para kalimutan siya. Nariyan kayo nung panahong kailangan ko na mahihingahan. Nariyan kayo nung unti-unti ko siyang nakakalimutan. Nariyan kayo na nag-uumpisa na akong bumangon muli. At hanggang ngayon narito pa rin kayo para dumayin at suportahan ako. While Vanessa, she have nothing. Umiyak ako na parang naagawan ng candy habang sinasabi ko yon, pero di pa rin ako tapos. Muli ako nagpatuloy habang lumuluha. Kahibangan mang ituring pero hindi ko maiwasang hindi umiyak. After all, ngayon lang nila ako nakaringgan ng ganito. I have everything that I need. I have everything that I want just to overcome those feelings of mine na ako naman talagang may kagagawan. Lahat nasa akin at hindi man lang sumagi sa isip ko na anong natira sa kanya. Wala ako sa tabi niya nung kailangan niya ng taong pupunas sa mga luha niya. Wala ako sa tabi niya nung nahirapan siyang abutin yung pangarap niya. Pangarap na di lang para sa kanya kundi para sa aming dalawa na dapat ako sanang gumagawa. Wala ako sa tabi niya nung ilang beses siyang gumising sa umaga na magaang mata kakaiyak sa pag-asang sana may kami pa. Wala ako sa tabi niya para bigyan lang siya ng tubig para kahit papaano gumaan ang pakiramdam niya dahil sa kahibangan ko. Wala ako sa tabi niya nang dumaan ang ilang birthday, Pasko at bagong taong sinelebrate niyang mag-isa. Hindi ko man lang siya nasabihin ng congratulations nung ma-promote siya kasi nga wala ako doon. Nawala ako. Nawala ako sa panahong kailangan niya ako. Sa panahong dapat nandun ako. I have everything while she have nothing. Wala man lang natira sa kanya. Ngunit kahit tinalikuran at iwan siya ng lahat, she stayed there. Nanatili siya doon habang umaasang sana pakinggan din siya. Ngunit wala. Punch me for being useless. For being inconsiderate about her feelings. Paano ba ako makikinig at magpapatawad kung ako mismo hindi ko mapatawad ang sarili ko? Matapos kong sabihin yon, umupo ako na tila nauupos na kandila. Uminom ako ng uminom habang lumuluha hanggang makaramdam ako ng pangangatal. I cried all the pain. I cried all the loneliness.
Iniyak ko lahat na nasayang at lahat ng sana. Magmukha man akong katawa-tawa sa paningin ng kaibigan ko ngayon, wala akong pakialam. Dahil dapat pagkatapos ng buong araw na to, mark my word, I will move on and be happy. Just like what Vanessa said. Dahil yun ang gusto niya, na kahit nasasaktan siya, kasiyahin ko pa rin ang iniisip niya. Salamat sa alaala ng kahapon, Vanessa. Yun ang huling katagang nais at tinig ko sa isip, bago ko nawalan ng malay sa sobrang kaiinom.